Sa tahimik ngunit masiglang probinsya ng Laguna, sa kabila ng kombinasyon ng pagiging payak at moderno ng pag-unlad, ay naroroon nakatira ang babaeng si Jocelyn. Isa siyang matagumpay na negosyante, kilala sa kanyang matalas na pag-iisip at walang takot na determinasyon. Ngunit sa likod ng kanyang kumpiyansang panlabas ay may pusong sugatan dahil sa trahedyang naganap. 5 taon na ang nakalilipas. Ito ay ang pagkamatay ng kaisa-isa niyang anak na si Joshua. Nakupo si Jocelyn sa kanyang itim na kotse habang paulit-ulit na dinadampi ang daliri sa manibela dahil sa pagkainip. Ang hapon ay nagbibigay ng mahabang mga anino sa abalang kalsada at ang tunog ng mga busina ng jeepney, tricycle at mga nagtitinda sa kalye ay pumupuno sa hangin. Tumingin siya sa kanyang relo. Naiinis na sa pagkakaantala. Ang kanyang isip ay lumilipad sa kanyang susunod na meeting at sa napakaraming gawain na kailangan niyang tapusin. Naku, traffic na naman. Napakamalas talaga. Huminga siya ng malalim at inayos ang rear-view mirror at doon ay nakita niya ang pagod niyang mga mata. Ang init ng araw ay nakakapagpauhaw at naramdaman niya ang pawis na tumutulo sa kanyang sentido. Inabot niya ang air conditioning para maghanap ng ginhawa nang biglang may mahinang katok sa bintana na bumasag sa kanyang pag-iisip. Isang hindi inaasahang tunog, banayad ngunit matyaga, na pumapatol sa ingay ng abalang kalsada. Sino na naman tong kumakatok? Dagdag pa sa istorbo. Lumingon siya at nakita ang isang batang lalaki, nakasuot ng punit-punit na damit at ang mukha nito ay marumi. Malalaki ang kanyang mga mata na puno ng kuryosidad at kaunting desperasyon na pumukaw sa damdamin ni Jocelyn. Ang kanyang buhok ay gusot at ang kanyang maliit na katawan ay nagpapakita ng mahabang araw at walang laman na tiyan. Ang bata ay hindi hihigit sa 10 taon at ang kanyang itsura ay nagpapaalala sa kanya ng maraming batang nahihirapan sa lansangan. Bahagyang binuksan ni Jocelyn ang kanyang bintana sa kotse. Oh, ano ang kailangan mo? Ma'am, may barya po ba kayo? Gutom na po ako eh. Saad ng batang pulubi. Biglang lumambot ang puso ni Jocelyn ng sandali. Madalas siyang nagbibigay sa mga nangangailangan. Naaalala ang kanyang simpleng pinagmulan sa isang maliit na barangay sa Laguna. Ngunit habang tinitignan niya ang bata, isang pakiramdam ng pamilyar ang bumalot sa kanya na nagpadala ng lamig sa kanyang gulugod. Ang kanyang mga mata na malalim na kayumanggi ay tila pamilyar at may naaalala si Jocelyn sa boses ng bata. Bata? Ano pangalan mo? Nauutal na wika ni Jocelyn. Joshua po, ma'am. Umiikot ang mundo ni Jocelyn. Huminto ang kanyang paghinga at naramdaman niyang parang gumuguho ang lupa sa ilalim niya. Ang pangalan ng bata, ang kanyang muka, ang paraan ng kanyang pagtingin. Lahat ay masyadong marami para sa kanya. Ang kanyang isip ay bumalik sa araw na nawala si Joshua. Ang sakit at ang kalungkutan ay bumalik sa isang igla. Naalala niya ang kanyang tawa, ang kanyang haplos, ang paraan ng kanyang pagtawag sa kanya ng mama. Ang mga alaala ay buhay na buhay, parang kahapon lang nangyari. Hindi pwede. Joshua? Pabulong at umiiyak na wika ni Jocelyn. Napatingin ang bata sa kanya na may naguguluhang ekspresyon. Hindi alam ang bagong emosyon na nagngangalit sa loob niya. Nanginginig ang mga kamay ni Jocelyn habang iniaabot ang mukha ng bata. Kailangan niyang malaman kung ito ba ay totoo o isang malupit na laro lamang ng kanyang isip. Agad niyang naramdaman ang init ng balat sa mukha ng bata. Totoo, at ang kanyang puso ay nasasaktan sa paghahalo ng pag-asa at hindi pagkapaniwala. Napatras ang batang pulubi na natatakot. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Ngunit bago pa makapagsalita si Jocelyn, nagsimula ng gumalaw ang trapiko at ang malakas na busina ng mga naiinip na driver ay nagbalik sa kanya sa realidad. Tumingala siya at sa isang sandali ng pagkataranta, nakita niyang nawawala na ang bata sa gitna ng pulutong ng mga tao at mga sasakyan. Ang maliit niyang katawan ay lumusot sa dagat ng mga tao at naramdaman niyang hindi niya dapat itong pakawalan sa kanyang paningin.
Napasigaw si Jocelyn. Teka, Joshua! Bumalik ka! Ngunit huli na. Nawala na ang bata. Nalunok na ng pulutong ng mga tao sa dami nila. Pumipintig ang puso ni Jocelyn sa kanyang dibdib. Ang kanyang isip ay umiikot sa mga maraming katanungan. Maaari bang tunay na siya ang kanyang anak? O isa lang itong desperadong ilusyon ng isang inang nagluluksa? Habang nagmamaneho siya papalayo, tumutulo ang mga luha sa kanyang muka. Alam ni Jocelyn na kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ang pamilyar na mga kalye ng Laguna na may halo ng luma at bago, ngayon ay tila may mga lihim na kailangan niyang tuklasin. At nagsimula nga ang paglalakbay ni Jocelyn, isang landas na puno ng hindi inaasahang mga pagkakaliko at nakakasakit ng mga revelasyon, habang sinusubukan niyang tuklasin ang misteryo ng batang kamukha ng kanyang nawalang anak. Ang kanyang paghahanap ng mga sagot ay magdadala sa kanya sa mga daang hindi niya inaakalang tatahaking muli at haharap sa mga emosyon na kanyang ibinaon na ng malalim sa limot. Ang probinsya ng Laguna na puno ng buhay at mga nakatagong kalungkutan ang magiging saksi sa walang humpay na paghahanap ni Jocelyn ng katotohanan. Hindi maalis ni Jocelyn sa kanyang isipan ang imahe ng bata. Sa gabi ngayon, hindi siya makatulog habang paulit-ulit niyang inaalala ang pagkikita nila. Ang kanyang puso ay puno ng halo ng takot at pag-asa. Si Joshua ba talaga yun? Hindi, imposible. Pero ang mga mata na yun, kailangan ko siyang mahanap. Kailangan ko malaman ang katotohanan. Naupo si Jocelyn sa kanyang mesa sa kusina. Isang tasa ng kape ang lumalamig sa harap niya. Tahimik ang bahay. Tanging ang tunog ng orasan sa pader ang maririnig. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagsimulang mag-dial ng mga numero. Tinatawagan ng mga kaibigan at mga kakilala na maaaring makatulong sa kanya sa paghahanap ng bata. Hello, Clara? Si Jocelyn to. Pasensya na sa pagtawag ng ganitong oras ha. Pero kailangan ko kasi ng tulong mo. May nakita akong batang lalaki kanina. Kamukha ni Joshua. Oo, alam kong parang baliw. Pero kailangan ko siyang mahanap. Pwede ka bang magtanong-tanong? Baka may nakakita sa kanya. Nagpatuloy ang mga tawag hanggang sa 10 oras ng gabi. Ngunit walang nakakita o nakarinig ng batang katulad ng kanyang inilalarawan. Dismayado, ngunit determinadong malaman ang katotohanan, nagplano si Jocelyn. Nagmaneho siya papunta sa kalsada ng Laguna ng maagang maaga. Kailangan ko siyang mahanap. Baka may nakakakilala sa kanya sa mga kalye. Mag-uumpisa ako sa palengke. Laging maraming tao doon. Wika ni Jocelyn sa kanyang sarili. Nagmaneho si Jocelyn papunta sa masiglang lokal na palengke, kung saan nagsisimula ng magtayo ng mga pwesto ang mga nagtitinda. Ang mga makukulay na prutas at ang amoy ng sariwang gulay ay pumupuno sa hangin. Ngunit iisa lamang ang layunin ni Jocelyn. Kaya naman nagsimula na siyang magtanong-tanong sa mga tendero. Pasensya na po, sir. Pero may nakita po ba kayong batang lalaki dito? Mga 10 taon. Itim ang buhok, kayumanggi ang mga mata. Suot niya ay punit-punit na damit. Joshua po ang pangalan niya. Joshua? Pasensya na po ma'am. Wala po akong nakitang batang ganun dito eh. Sagot ng tendero sa kanya. Kaya naman lumipat muli siya sa susunod na pwesto. Ma'am, may nakita po ba kayong batang lalaki? Joshua po ang pangalan. Ganito po siya katangkad. Payat, itim ang buhok. Ay, pasensya na po kayo ma'am. Wala po akong nakitang ganun. Good luck po sa inyo sa paghahanap ha. Sagot ng pangalawang tendero. Habang tumatagal ang umaga, lalong naiinis si Jocelyn. Ramdam niya ang mga mata ng mga tao sa kanya. Nagbubulungan. Nagtatanong tungkol sa babaeng halatang naghahanap ng isang batang baka hindi naman talaga totoo. Hanggang sa napaupo na lamang si Jocelyn sa isang bangko. Pagod na ang ekspresyon ng kanyang mukha. Paano kung hinahabol lang ako ng multo? Baka hindi siya totoo. Pero ang mga mata na yun, hindi ko ito pwedeng baliwalain. Kailangan ko pang magpatuloy. Habang handa na siyang sumuko sa araw na iyon, lumapit sa kanya ang isang matandang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng kabaitan at kuryosidad.
Narinig ko na nagtatanong ka tungkol sa isang batang lalaki na si Joshua, ang pangalan. Sa palagay ko, alam ko kung saan mo siya makikita. Laking gulat ni Jocelyn sa sinabi ng matandang babae. Talaga po? Pakiusap naman po, sabihin niyo po sa akin. Saan ko po siya makikita? May maliit na iskinita malapit sa lumang simbahan. Maraming mga batang kalye ang nagtitipon doon tuwing gabi. Nakita ko ang isang batang maaaring siya ang hinahanap mo base sa mga sinasabi mong description. Maraming salamat po. Hindi niyo po alam kung gaano ito kahalaga sa akin. Dala ng bagong pag-asa, nagmadali si Jocelyn papunta sa lumang simbahan. Ang kanyang puso ay pumipintig ng malakas habang ang araw ay nagsisimula ng lumubog, nagbibigay ng mahabang anino sa mga kalsada ng Laguna. Narating niya ang iskinita na sinasabi ng matandang babae. Joshua? Joshua? Nandito ka ba? Pagsigaw ni Jocelyn habang hinahanap ang kanyang anak. Madilim ang iskinita at nakita ni Jocelyn ang mga anino ng ilang bata. Ang kanilang mga mata ay nagmamasid habang tinitignan siya. Joshua? Ako ito si Mama. Pakiusap kung nandito ka. Lumabas ka. Sa isang sandali, nagkaroon ng katahimikan. Pagkatapos, may isang maliit na bata ang lumapit. Tumibok ng malakas ang puso ni Jocelyn habang lumalapit ang bata sa liwanag. Joshua. Tumingala ang bata sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkilala at kalituhan. Lumapit si Jocelyn. Ang kanyang puso ay nasa kanyang lalamunan na halos. Joshua, ikaw ba talaga to? Dahan-dahang tumango ang bata. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa kanya. Oo, Mama, ako po ito. Mahinang tugon ng pulubi. Tumutulo ang mga luha sa mukha ni Jocelyn habang niyayakap niya ang bata. Ang batang si Joshua ay totoo at nakatayo siya sa harap niya. Puno ng halo-halong damdamin ng ginhawa at pagkalito ang puso ni Jocelyn habang niyayakap ang batang kamukha ng kanyang nawawalang anak. Ang mga pamilyar na kalsada ng Laguna ay tila may bagong kahulugan na. Bawat sulok ay maaaring magtago ng mga palatandaan sa misteryo ng muling paglitaw ni Joshua. Kaya naman sa bahay ni Jocelyn, nakaupo siya sa mesa kasama si Joshua at taimtim na nag-uusap. Joshua, kailangan ko maintindihan. Saan ka nagpunta ng mga nagdaang taon? Paano ka nabuhay? Nag-aalangan si Joshua na sumagot. Mama, mahaba pong kwento. Pero naaalala ko po na naaksidente ako. Tapos nagising ako sa ibang lugar. May mabait na lalaking nakakita po sa akin. Inalagaan niya ako pero hindi ko po alam kung nasaan ako o kung paano kita mahahanap. Oo, anak ko. Hinanap kita kahit saan. Akala ko na wala ka na magpakailanman. Umiiyak na tugon ni Jocelyn. Namimiss rin po kita araw-araw, Mama. Lagi ko pong inaasahan na hinahanap mo po ako. Mabilis na dumaloy ang mga tanong sa isip ni Jocelyn. Paano nibuhay si Joshua nang ganito katagal nang hindi niya nalalaman? Sino ang lalaking nag-alaga sa kanya? Alam niyang kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Ngunit sa ngayon, nagpapasalamat siya na nagbalik si Joshua sa kanyang piling. Habang nakaupo si Jocelyn at Joshua sa sala, magkahawak ang kanilang mga kamay. Joshua, anak, naaalala mo ba ang tungkol sa lalaking nakakita sa'yo? Saan kanya dinala? Hindi ko po alam, Mama, pero mabait siya. Sinasabi niya na huwag akong makipag-usap sa mga estranghero at lagi kaming umiiwas sa maraming mga tao. Palipat-lipat po kami ng lugar. Di ko nga po alam ang pangalan niya pero palagi niya akong pinapatawag sa kanya ng tiyo. Kailangan nating malaman kung sino ang lalaking iyon. Kung itinago ka niya, baka may tinatago siyang mahalaga. Bukas, pupunta tayo sa mga otoridad at sisimulan ng investigasyon. Nakaramdam si Jocelyn ng panibagong layunin. Hindi siya mag-iiwan ng mga tanong na hindi niya kayang sagutin.
para sa paghahanap niya ng katotohanan. Nang gabing iyon, habang tinutulungan si Joshua, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkakonsensya dahil hindi niya agad natagpuan ang kanyang anak. Hanggang sa kwarto ni Jocelyn, 10 oras ng gabi, may kinakausap pa rin siya sa telepono. Hello, Officer Santos? Si Jocelyn ito. Kailangan ko ng tulong mo. Natagpuan ko na ang anak ko, si Joshua. Oo, yung akala natin ay patay na. Kailangan ko makausap ka bukas ng umaga. May mga bagay na kailangan nating imbestigahan. Ganun ba? Sige, syempre naman Jocelyn. Nandyan lang naman ako sa istasyon bukas ng umaga. Gagawin namin ng lahat ng aming makakaya upang makatulong. Saad ni Officer Santos. Kinabukasan, magkasama si Jocelyn at Joshua na pumunta sa lokal na himpilan ng pulisya. Si Officer Santos, na isang matagal ng kaibigan ng pamilya, ay sinalubong sila ng halo ng pagkabigla at pag-aalala. Jocelyn, hindi ako makapaniwala. Joshua, ikaw nga talaga ito. Sige, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya upang malaman ang buong katotohanan. Joshua, may naaalala ka pa ba tungkol sa lugar na pinagdalhan sa'yo? Nag-isip ng mabuti si Joshua. Ang naaalala ko lang po ay marami pong bundok sa paligid. Tahimik lang po at kakaunti ang mga tao. Si Tio, lagi po siyang nag-iingat. Hindi siya nananatili sa isang lugar ng matagal. Wika ng bata. Malaking tulong yan, Joshua. Mag-uumpisa kami sa pagtingin sa mga liblib na lugar kung saan may mga ulat ng nawawalang bata. Jocelyn, ikaw naman, kailangan nating panatilihing tahimik at hindi natin ipapakalat ang balita ng pagbabalik ni Joshua para hindi mabahala ang Tio na sinasabi niya. Siyempre naman. Salamat, Officer Santos. Gagawin namin ang lahat para manatiling ligtas si Joshua. Habang papalabas sina Jocelyn at Joshua mula sa istasyon ng pulisya, nakaramdam si Jocelyn ng halo-halong pag-asa at pangamba. Ang mga darating na araw ay magiging mahirap, puno ng kawalan ng katiyakan at mga mahihirap na tanong. Ngunit kasama si Joshua sa kanyang tabi, handa siyang harapin ang anumang dumating. Malalampasan natin ito ng magkasama, Joshua. Pangako, hindi na kita pababayaang muli. Nakangiting wika ni Jocelyn. Ngumiti rin naman si Joshua sa kanya. Alam ko po, Mama. Masaya lang ako na nakauwi na po ako. Saad ng bata. Ang paglalakbay upang tuklasin ang katotohanan ay nagsisimula pa lamang. Sa bawat hakbang na kanilang gagawin, mas lalong nagiging determinado si Jocelyn na makamit ang hustisya para sa kanyang anak at mabigyang linaw ang misteryong bumabalot sa kanilang buhay. Ang tahimik na mga kalsada ng Laguna ay may mga lihim at handa na si Jocelyn na isa-isang ilantad ang mga ito. Habang lumilipas ang mga araw, nagkaroon na ng panibagong routine sila Jocelyn at Joshua. Kasama na rito ang madalas na pagbisita sa himpilan ng pulisya at ang walang katapusang tanong tungkol sa pagkawala ni Joshua. Gabi-gabi ay nag-uusap sila na sinusubukang lutasin ng mga palatandaan ng nagdaang 5 taon. Ngunit may isang kwento na kailangang marinig ni Joshua, ang kwento ng araw na siya'y nawala. Joshua, may kailangan akong ikwento sa'yo. Ang araw na nawala ka. Iyon ang pinakamasamang araw ng buhay ko. Kailangan mong malaman kung ano ang tunay na nangyari. Wika ni Jocelyn na merong malalim na paghinga. Tumango naman si Joshua sa kanya. Handa na itong makinig. Okay po, Mama. Handa ko na pong marinig yung storyang yun. Napuno ng luha ang mga mata ni Jocelyn habang inaalala ang mga pangyayari sa araw na iyon. Sariwa pa ang alaala. Ramdam pa rin ang sakit kahit lumipas na ang mga taon. 5 taon na kasi ang nakararaan habang nasa parke si Jocelyn at Joshua. Isang maaraw na hapon iyon, dinala ni Jocelyn si Joshua sa kanilang paboritong parke sa Laguna. Puno ng tawanan ng mga bata at amoy ng namumulaklak na mabulaklak ang hangin. 7 taong gulang si Joshua noon, puno ng enerhiya at kuryosidad. Joshua, manatili ka kung saan kita makikita, ha? Opo, Mama. Tignan niyo po ginagawa ko, parang lumilipad po ako. Para po akong superhero. Natatawa naman na saad ni Joshua. Pinanood ni Jocelyn si Joshua habang tumatakbo.
nakaunat ang mga braso. Nagpapanggap bilang paborito niyang superhero. Puno ng pagmamahal ang puso ni Jocelyn habang pinapanood ang kanyang anak. Hindi alam ang unos na darating sa kanilang buhay. Pero wala ngang halos babala ay biglang dumilim ang ulap at biglang bumuhos ang ulan. Agad ni inayos ni Jocelyn ang kanilang mga damit at tinawag si Joshua. Joshua, bilisan mo! Kailangan nating makarating sa kotse bago lumakas ang ulan. Tumakbo si Joshua papunta sa kanya. Ngunit nadulas siya sa madulas na lupa. Habang papalapit, nadapa siya at tumama ang ulo sa isang bato. Huminto ang puso ni Jocelyn at agad siyang lumapit sa anak. Binuhat ito. Joshua? Joshua! Naririnig mo ba ako? Nagmamadali niyang wika habang sinusubukan na gisingin ang kanyang anak. Dumilat ng bahagya ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya ng may nalilitong ekspresyon bago nawalan ng malay. Nanginginig ang mga kamay ni Jocelyn habang binubuhat si Joshua papunta sa kotse. Nagmamaneho ng mabilis papunta sa pinakamalapit na ospital. Sa ospital, naglalakad-lakad si Jocelyn pabalik-balik sa waiting room, puno ng takot at pagsisisi. Dinala ng mga doktor si Joshua sa emergency room at naiwan siyang nagdarasal para sa isang milagro. Ma'am, stabilize na po namin ang anak ninyo. Pero kailangan namin siyang ilipat sa isang espesyal na pasilidad sa Manila para sa karagdagang gamutan. Aayusin na po namin ang ambulansya. Wika ng doktor habang lumalapit ito kay Jocelyn. Maraming salamat po, Dok. Pakiusap, iligtas po ninyo ang anak ko. Habang hinihahanda si Joshua para sa paglipat, tinawagan ni Jocelyn ang kanyang pamilya. Pilit na nagpapakatatag. Sinundan niya ang ambulansya sa kanyang kotse habang bumibilis ang tibok ng kanyang puso sa bawat milya. Ngunit sa gitna ng kaguluhan ng trapiko at unos, bigla na lamang nawala ang ambulansya. Desperadong sumisigaw si Jocelyn sa telepono habang hindi niya na nga makita ang ambulansya sa gitna ng makapal na ulan. Nasaan siya? Paano nila siya nawala? Anak ko siya! Ang mga sumunod na oras ay punong-puno ng kalituhan at pagwawala sa mga tawag ng isang nanay na desperadong naghahanap sa kanyang anak. Sinabi ng ospital na dumating na ang ambulansya. Ngunit wala roon si Joshua. Gumuho ang mundo ni Jocelyn habang nagsimula ang paghahanap ng polis. Ngunit ang mga araw ay naging linggo at ang mga linggo ay naging buwan na walang bakas ng kanyang anak. Hindi ako tumigil sa paghahanap sa'yo, Joshua. Hindi ako nawala ng pag-asa. Wika ni Jocelyn. Mama, naaalala ko po yung ilan sa mga bagay na yun. Ang ulan, ang ambulansya. Nagising ako sa isang kakaibang lugar kasama si Tio. Sinabi niya sa akin na hinahanap mo ko pero hindi niya ako pinayagang makipag-ugnayan sa'yo. Wika ng bata. Yumakap si Jocelyn ng mahigpit kay Joshua. Ang kanyang puso ay nasasaktan para sa mga taon na kanilang nawala. Ngunit meron ding ginhawa. Magkasama na sila ngayon at hahanapin nila ang mga sagot na kailangan nila. Nang makapunta si Jocelyn at Joshua sa impila ng mga pulisya, agad silang kinausap ni Officer Santos. Meron na po kaming mga kaunting progreso sa kaso ninyo. Jocelyn, natukoy na namin ang ilang liblib na lugar kung saan may mga ulat ng nawawalang mga bata. Dito kami magpo-focus sa aming paghahanap. Joshua, mahalaga yung mga naaalala mo. Anong mga bagay na maaalala mo ulit kahit na maliit, makakatulong yun sa amin. Susubukan ko po, officer. Wika ni Joshua na merong determinadong tono. Gusto kong matulungang malaman kung ano nga pong nangyari sa akin at sa iba pa pong mga bata na katulad ko. Habang umaalisin na Jocelyn at Joshua mula sa impila ng pulisya, nakaramdam si Jocelyn ng panibagong layunin. Ang daan sa unahan ay magiging mahirap, ngunit hindi na siya nag-iisa. Kasama si Joshua sa kanyang tabi, tutuklasin nila ang katotohanan at magdadala ng hustisya sa mga taong kumuha ng kanyang anak. Kaya naman, habang naglalakad sila pa uwi ay magkahawak ang kanilang mga kamay. Malalampasan natin ito ng magkasama, Joshua. Pangako, hindi na kita pababayaang muli. Wika ni Jocelyn, na nakangitiman ngunit hindi niya mapigilan ang kanyang mga luha. Ngumiti rin si Joshua sa kanya. Alam ko po, Mama.
Masaya lang po ako na nakauwi na ako ngayon. Kasama si Joshua sa kanyang tabi, lalong tumindi ang determinasyon ni Jocelyn na alamin ang katotohanan. Ang mga araw ay naging linggo habang sila'y nagtutulungan ni Officer Santos. Sinusundan ang bawat mga lead at impormasyong kanilang makakalap. Jocelyn, Joshua, may nahanap kami. May isang liblib na baryo sa bundok. Tulad ng paglalarawan ni Joshua. Kilala ito sa pagiging malayo at hiwalay sa sibilisasyon. Naniniwala kami na doon siya unang tinago. Wika ni Officer Santos. Puntahan natin. Kailangan nating makita ito mismo. Sagot naman ni Jocelyn habang tumatango. Mahaba at mahirap ang paglalakbay patungo sa baryo. Ang mga paikot-ikot na daan at makapal na kagubatan ay nagdadagdag sa pakiramdam ng pag-iisa. Mahigpit na hawak ni Jocelyn ang kamay ni Joshua habang sila ay naglalakad sa hindi pamilyar na lugar. Ang puso niya ay tumitibok sa kaba. Hanggang sa nakarating na nga sila sa liblib na baryo. Maliit lamang ito. May mga simpleng bahay na nakakalat sa gilid ng bundok. Tahimik ang paligid at ang mga residente ay nagmamasid sa mga dumadating na may kuryosidad at pag-iingat. Hanggang sa lumapit si Officer Santos sa isang residente, ipinakita ang larawan ni Joshua. Pasensya na po sir. Hinahanap po namin ang batang ito. Nakita niyo po ba siya ilang taon nang nakalipas? Dito po sa baryo ninyo. Kilala niyo po ba siya? Tanong ni Officer Santos. Oo, naalala ko siya. Kasama niyang isang lalaking tinawag naming Tiyo. Tahimik siya at protektado ang bata. Pero bigla na lang silang umalis. Sagot naman ng residente. Pabulong naman na nagsalita si Joshua sa kanyang nanay. Mama, dito nga. Naalala ko na. Lagi akong sinasabihan ni Tiyo na huwag akong makipag-usap dito sa kahit na sino. Saad ni Joshua. Naramdaman ni Jocelyn ang ginaw na dumaloy sa kanyang katawan. Palapit na sila sa katotohanan. Itinuro ng mga residente ang isang maliit na sirang bahay sa dulo ng baryo. Kaya naman agad itong pinuntahan nila Jocelyn at Officer Santos. Ito na iyon, Joshua. Sigurado ka bang gusto mong pumasok? Tanong ni Jocelyn. Agad namang tumango si Joshua. Oo mama, kailangan ko po itong makita. Pumasok sila sa bahay ng maingat. Walang gaanong laman ng loob. May ilang piraso ng lumang kasangkapan at makapal na alikabok sa lahat ng bagay. Ramdam ni Jocelyn ang bigat ng mga taon na ginugol ni Joshua dito. Ang kalungkutan at takot na kanyang naranasan. Napatingin sa paligid si Officer Santos. Abandonado na ang lugar na ito. Pero baka makahanap pa tayo ng mga lead. Tignan natin ang baligid. Wika niya. Habang nagsasaliksik sila sa loob, itinuro ni Joshua ang isang nakatagong bahagi sa ilalim ng sahig. Dito po nagtatago si Tiyo ng mga gamit. Baka po may mga mahalagang bagay dito. Saad ng bata. Sa loob ng compartment, nakakita sila ng mga lumang dokumento at litrato. Isa sa mga litrato ay ang larawan ni Joshua kasama ang lalaking tinatawag niyang Tiyo. Hinawakan ni Jocelyn ang litrato. Siya nga. Kailangan nating malaman kung sino siya. Mariin namang sinuri ni Officer Santos ang mga dokumento. May ilang mga pangalan at address dito. Sige, baka ito na ang magdadala sa atin papunta sa kanya. Nagpatuloy ang kanilang paghahanap na nagdala sa kanila sa isang maliit na bayan kung saan nakatira ang lalaki sa ibang pangalan. Sa tulong ng mga otoridad, natuntun nila ang lalaki. Kaya naman agad nila itong naaresto. Naaresto na namin siya, Jocelyn. Nasa kustodiya na siya ngayon ng mga pulis. Iniimbestigahan namin siya tungkol sa mga motibo at iba pang mga posibleng biktima niya. Wika ni Officer Santos. Nakatingin naman si Jocelyn sa lalaki na inaresto ng mga pulis sa pamamagitan ng isang makapal na salamin sa pagitan nila. Bakit? Bakit mo kinuha ang anak ko? Wika niya, habang kalmado naman ng lalaki. Iniligtas ko siya. Kung hindi dahil sa akin, patay na siya sa aksidente. Binigyan ko lang siya ng bagong buhay. Kinuha mo ako sa pamilya ko. Nagsinungaling ka sa akin. Wika naman ni Joshua na nagagalit. Nanatiling tahimik ang lalaki at nakaramdam si Jocelyn ng halo ng galit at ginawa.
Unti-unti nang nabubunyag ang katotohanan at hindi na biktima si Joshua ng panlilinlang ng lalaking ito. Habang palabas sila Jocelyn at Joshua sa istasyon ng pulisya, ay muli na namang kinausap ni Jocelyn ang kanyang anak. Joshua, nagawa na natin. Nalaman natin ang katotohanan. At ngayon, pwede na tayong magsimulang maghilom. Opo, Mama. Pwede na po tayong mag-move on simula po ngayon. Habang papalayo sila mula sa istasyon ng pulisya, nakaramdam si Jocelyn ng closure. Ang nakaraang 5 taon ay puno ng sakit at kawalan ng katiyakan. Ngunit ngayon, kasama si Joshua sa kanyang tabi, pwede na silang maghilom at bumuo ng panibagong hinaharap ng magkasama. Hanggang isang gabi nga, sa loob ng tahimik nilang bahay, ay hindi pa rin makapaniwala si Jocelyn sa nangyayari sa kanilang buhay. Ang dami natin pinagdaanan, pero magkasama tayo. Yan na ang mahalaga ngayon. Niyakap ni Joshua ang kanyang nanay. Mahal po kita, Mama. Salamat at hindi ka po sumuko sa akin. Niyakap ni Jocelyn pabalik si Joshua ng mahigpit. Tumutulo ang mga luha ng kaligayahan sa kanyang muka. Natagpuan nilang muli ang isa't isa at wala nang makakapaghiwalay pa sa kanila. Sa tahimik na mga kalsada ng Laguna, sa gitna ng masiglang buhay at mga nakatagong kalungkutan, isang ina at anak ang muling natagpuan ng kanilang daan pabalik sa isa't isa. Ang kanilang paglalakbay ay mahaba at masakit, ngunit ang kanilang pagmamahalan ay nagtagumpay sa lahat ng hadlang. At sa bawat araw na lumilipas, sila'y lalong tumitibay. Ang kanilang ugnayan ay hindi masisira, handa nang harapin ang anumang dala ng hinaharap.